Hindi ako. Ang magandang kalooban namin ay sinira mo. Tama ba? Ay nako, wala akong pakialam. Ngayong araw, ikaw ay kailangang magbayad sa amin ng 10,000 yuan bilang bayad pinsala para sa sakit ng damdamin. Kung hindi kita titigilan. Hindi ako. Si Zayli ang may gawa nito. Siya ang nagbintang sa akin. Siya ang gumawa nito. Tian. Kung mahilig kang umutot na mabaho, hayaan na. Pero gusto mo pa akong pagbintangan. Jinglei, mukhang gusto mo talaga. Ang ganitong klaseng mahilig umutot, na eksperto sa pagsisinungaling. Maraming tao dito. Kahit patotoong si Tian ang umutot, hindi niya maaring aminin ito. Kung hindi, paano pa siya kikita sa pagla-livestream? Sobra na. Zayli, ang tiyan mo mismo ang may problema. Pero pinilit mo pa rin kumain ng seafood. Ngayon, gumawa ka ng nakakahiya at ganitong issue. Ibibintang mo ba lahat kay Tian? Jinglei, ang paraan mo ng pagbabaligtad ng katotohanan ay talaga namang nakakadiri. Sino nga ba talaga ang umutot? Malalaman natin agad. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Nandidumi ka sa salawal mo. Ang natirang pagkain mo kagabi, cute. Malapit na akong magsuka. Dapat magbayad ngayon. Tian, huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginawa mo. Kung hindi mo pa rin ititigil, sigurado akong magdurusa ka sa mas masakit na kapalit. Ako, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan, tama ba? Kung gayon, yung pantanggal ng pantalon mo sa harap ng maraming tao. Sigurado namang naintindihan mo yun, di ba? Mag-isip ka ng maigi kung magkano ang kailangan mong bayaran. Ha. Hindi lang dapat magbayad si Tian. Dapat linisin din niya ang sarili niyang dungis. Talagang kasalanan niya rin ito. Ngayon, sa buong internet, puno ng nakakahiya kong mga video. Ayoko na mabuhay. Huwag ka nang umiyak. Nangyari na ang lahat. Ano pang magagawa ng pag-iyak? Pero ang dami ng mga video. Hindi ko kayang i-report lahat. Mag-report. Oo, mag-report nga. Napakainit na issue ito. Ang isyong ito. Kailangan nating sumakay dito. Paano tayong sasakay? Ibibintang natin ito kay Zayli. Sino? Anong ginagawa mo dito? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ate Zayael, alam kong naiinggit ka sa akin palagi. Ako ang kababata ni Kuya Zhang-Lei. Sinubukan ko nang umiwas kay Kuya Zhang-Lei at panatilihin ang distansya sa kanya. Pero hindi mo pwedeng gawin ito. Nilagyan mo ng laxative ang pagkain ko. Sinabi mo na nilagyan kita ng laxative. Tigilan mo ang pagbibintang ng walang basehan. Ate Zayael, sandali lang. Zayael, palagi kong inakala, nasasalita lamang ang pang-aasar mo kay Tian. Hindi ko akalain na magagawa mo ito ng ganito kasama. Nilagyan mo ng laxative si Tian. Sige nga, kayong dalawa ngayon, talagang nagdesisyon na pagbintangan ako ng ganito. Ate Zayael, gusto ko lang patunayan na malinis ang konsensya ko. Ayoko sanang sabihin ito, pero para sa mga sumusuporta sa akin na parang pamilya, mga kaibigan at pamilya, ang dahilan kung bakit noong nakaraang araw, sa seafood restaurant, ako'y napahiya ng husto, at pati noong laban ko kay Xiaoyu, kapag PK, hindi ako makakain ng kanin, ay dahil, Zayael, nilagyan niya ng laxative ang pagkain ko, kaya pala natalo si Tian sa PK battle, at nagtatae siya sa seafood restaurant, ay dahil may naglagay sa kanya ng pampurga. Mali pala ang ginawa nating pagbibintang kay Tian. Wala namang sapat na ebidensya sa salita lang. Sinasabi mong ako ang naglagay ng pampurga sa'yo. May ebidensya ka ba? Napahiya na nga ako ng ganito kalala. Hindi pa ba sapat na ebidensya yan? Sino ba ang gustong magtatae sa harap ng maraming tao? Mangyari yun. Sinong naninira sa'yo? Tumigil ka na dyan. Tuwing inuungkat mo ang nangyari noon, naiirita at nasusuka ako. Basta, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Napakasama naman ito. Oo nga. Streamer si Tian, at nilagyan siya ng pampurga, para mapahiya siya. Sinira nito ang trabaho niya. Ang ganitong klase ng babae, ay dapat talagang parusahan. Tian, sampilin mo siya. Pagsalita mo lang.
Sinabi mo agad na ako ang naglagay ng pamperga. Sino ang makakapagpatunay niyan? Pwede rin akong magsabing nagnakaw ka. Kaya kung patunayan, mga kaibigan, ako ang kasintahan ni Zylie. Si Zylie, dahil sa inggit, sa pagiging malapit namin ni Tian Tian. At mas malaki pa ang kinikita niya kaysa sa kanya. Lagi niyang iniipit si Tian Tian. At pati ako. Si Tian Tian ay may mabuting puso. Ayaw niyang makipagsagutan ng harapan kay Zylie. Pero si Zylie naman, lalo pa niyang itinodo ang kanyang ginagawa. Nagawa pa niyang gumamit ng ganitong kalupit na paraan. Para suran si Tian Tian. Ang ganitong klaseng malisyosang babae, ay nararapat lang na maturuan ng leksyon. Napakalaking hirap ang tiniis ni Tian Tian. Halika, ate, bigyan kita ng malaking rocket gift. Isa akong masugid na tagahanga ni Tian Tian. Hindi ko hahayaan na may sinuman ang mang-api ng ganito kay Tian Tian. Dadalhin ko ang mga tao doon ngayon din, para suportahan si Tian Tian. Zinglei, Tian Tian, kayong dalawa, ang kapal ng mukha ninyo. Mas makapal pa kaysa sa pader ng kastilyo. Zinglei, matagal na kitang hiniwalayan. Kayong dalawa ni Tian Tian ay nagsabuatan para gumawa ng masama, at gusto ninyong pagbintangan ako ng walang basehan. Panaginip lang yan. Pamilya, tingnan ninyo ito. Ito ang medical report ni Tian Tian. Nakasulat dito ng malinaw. Sa totoo lang, malinaw naman ang nakasulat dito. May sangkap ng laxative sa tiyan ni Tian Tian. HMP. Si Zinglei at Tian Tian talaga. Naglaan talaga ng masusing plano. Para pagbintangan ako ng walang basehan. Gumawa pa talaga ng peking ulat, para suran ako. Ate Zylie, basta humingi ka ng paumanhin sa akin sa publiko, at mangako ka, nababayaran mo ako ng 1,000 yuan bilang bayad pinsala para sa sakit ng damdamin. Papatawarin kita, at saka, hahayaan ko si Kuya Zinglei na manatili sa'yo. Itong ulat ng pisikal na pagsusuri, halatang peke, kung gusto niyong humingi ako ng tawad sa inyo. Sa susunod na buhay na lang. Zylie na rehistrong simbolong tatak pangkalakal. Zylie. Ang cute-cute pero ang lakas ng loob apihin ang Tian Tian namin. Mamatay ka na. 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 Tama na. Kapag sinubukan mo ulit akong saktan, hindi ako mangingiling tumawag ng pulis para mapakain kayo ng bigas ng gobyerno. Dati kaming magkasintahan ni Zinglei, pero matagal na silang may relasyon ni Tian Tian. Kung paniniwalaan mo ang mga sinasabi niya, imposibleng mangyari. Zylie, tigilan mo na ang pagsasalita ng walang katotohanan dito. Ako, palagi kong itinuring si Tian Tian na parang tunay na kapatid. Isa na pwedeng maging malapit at hawakan. Tunay na kapatid. Ikaw lang ang klase ng tao na mag-iisip ng ganyang kababoy. Mali ang sinasabi mo. Si Tian Tian ay hindi pa nga nakipagrelasyon. Sa mundong ito, wala nang mas dalisay pa kaysa sa kanya, na mabait na maliit na diwata. Oo, tama iyon. Oo nga, tama nga iyon. Sa pagkakaintindi kong hindi gumagana ng maayos ang utak ninyo, at niloko kayo ng paulit-ulit, hindi ko na kayo papansinin pa. Anong ibig mong sabihin? Paano magagawa ni Tian Tian na lokohin ako? Kuya, wala talaga kaming anumang relasyon ni Zinglei. Kailangan mong magtiwala sa akin. Tian Tian, ang talento mo sa pagpapanggap bilang inosente, ay talagang nagiging mas mahusay. Hindi ko alam kung ang mabuti mong kuya, na makita kayo ni Zinglei na maglampungan, ay magugustuhan ka pa rin. Zylie, tigilan mo na ang pagsasalita ng walang katotohanan. Si Tian Tian ay isang malinis ang konsensya at inosenteng dalaga. Hindi niya kayang tiisin ang ganitong kasamaan ng paninira. Ang kuya ni Tian Tian ay natural na nagtitiwala sa'yo. Tingnan mo ng maigi. Ang tinatawag niyong simpleng mabait na si Tian Tian na parang diwata. Sa totoo lang ay isang simpleng kaakit-akit na tao. Kaakit-akit, nagawa mo akong lokohin. Ikaw talaga ay isang kaibig-ibig na tao. Ba't nagpapanggap kang inosenteng dalaga? Ibalik mo sa akin lahat ng red along binigay ko sa'yo. Ako, hindi ko ginawa. Kuya, huwag ka munang magalit. Ang larawang ito ay peke. Peke ito. Nangangako ako. Malinis ang relasyon namin ni Tian Tian. Totoo ba yan? Kuya, si Ate Zylie, matagal na siyang naiinggit sa akin. Ang mga larawang ito ay siya ang nag-edit, para suran ako. Hindi talaga ako katulad ng sinasabi niya.
Kuya ni Tian Tian, naniniwala siya sa'yo. Siya ang nagsimula ng chismis. At nanira kay Tian Tian. Hindi ako maniniwala sa kanya. Paano naman yung video? Ang video, hindi naman pwedeng pekain, di ba? Buti na lang, nag-iwan ako ng ebidensya. Habang wala si Zhang Lei sa bahay, nag-install ako ng CCTV. Kaya nagawa kong mag-iwan ng ebidensya. Paiya ang mga cute na mga ito. Ikaw talaga ay cute na tao. Pupunta na ako para i-unfollow ka. At pagkatapos, ibubunyag kita. Pwe, cute daw. Mali pala ang tingin namin sa'yo. HMMPH. Hindi ganito. Nakikiusap ako, paniwalaan ninyo ako. Si Zayli ang gumawa nito. Si Zayli. Tian Tian. Huli na yata ang pag-iyak mo ngayon. Kahit paano pa ang paliwanag, ang ginawa mong paglagay ng laxative kay Tian Tian, hindi maitatanggi. Kailangan mong magbayad. Sasabihin ko na lang ulit ito sa huling pagkakataon. Hindi ako naglagay ng laxative kay Tian Tian. Eh bakit ako nagtatae? Oo nga, hindi mo ba alam mismo kung bakit nagtatae ka? Hindi ba dahil dito sa gamot na ito? HMM. Hindi ba ito ay isang simpleng bote ng karaniwang gamot sa tiyan? Paano magiging dahil dito? Tama iyon. Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Kung hindi mo babayaran si Tian Tian ngayon, hindi ka makakaalis. Anong gagawin natin? Mga kaibigan, si Ate Zayli. Ayaw niyang umamin. Siya ang naglagay ng laxative sa pagkain ko. Kung hindi niya ito aaminin, ang karera ko ay tuluyang mawawasak. Bakit si Zayli hindi pa rin pumapayag? Naharapin si Tian Tian ng direkta. Talaga bang siya ang nagbigay kay Tian Tian ng laxative? Ang pagbibigay ng gamot ng walang pahintulot ay maaaring makulong. Zayli, pinapayuhan kita na sumuko ka na lang ng maaga. Ate Zayli, alam kong hindi mo ako gusto. Pero sa pagkakataong ito, tungkol na sa karera ko. Kung hindi mo ito lilinawin, hindi na ako makakapagtrabaho. Mawawala ang buhay ko. Ate Zayli, nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Tian Tian, ngayon lang tayo nagkita, di ba? Oo nga, ayos naman. Paano kung mag-order na lang ako ng pagkain online? Kainin mo ito habang nasa harap ng live stream, sa harapan ng mga manunood. Tingnan natin kung magtae ka. Kung totoo bang, ako ang naglagay ng laxative sa pagkain mo. Panoorin mong mabuti, mag-o-order ako ng 2 burger. Wala akong binanggit na maglalagay ng gamot o. Sino ang nagutos sa'yo na mag-order ng delivery? Hindi ba nag-order lang ako ng 2 delivery? Bakit ka masyadong nagagalit? Ako, wala akong ginawa. Ang delivery mo. Salamat. Bilisan mo na, kumain ka na. Naghihintay ang mga viewers sa live stream. Ayoko munang kumain ngayon. Kuya Zingley, Tian Tian, kumain ka na. Kapag kinain mo ito, malay mo, makakakuha pa tayo ng regalo. Pero, anong pero? Kumain ka lang, anong kinatatakutan mo? Hindi ba ito ang trabaho mo? Bilis. Kumain ka na. Oo. Hi, walang problema. Ano, Zayli? Sabi ko nga, ikaw ang naglagay ng laxative kay Tian Tian. Magbayad ka na. Talaga ba? Ha? Nako, Tian Tian, bakit umutot ka na naman? Sa pagkakataong ito, hindi mo na pwedeng sabihin na ako ang naglagay ng gamot sa'yo, hindi ba? Umutot talaga si Tian Tian. Kahit sa likod ng screen, naririnig ko ang mabaho niyang utot. Akala ko talaga na nalagyan ng gamot si Tian Tian. Yun pala, siya lang mismo ang gumawa ng eksena. May kailangan pa akong asikasuhin. Mauuna na ako. Hindi na kita ihahatid.